Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Nagmumula sa Presidential Communications Operations Office, kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IBC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. San man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, minsan pa samahan ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Miyerkules, Hunyo 22, 2016. At siyempre pa makakaagapay po natin at sa ating PTV4 Telestudio ang ating kabalikat, Mr. Audrey Goriseta. Mr. Audrey, magandang morning. At dito naman sa ating Radyo ng Bayan Studio, ang wala pa rin kakupas-kupas na luningning ng Antipolo City, the girl with a dimple in every smile, ang ating porcelana co-anchor, Ms. Zarina Lozuegro. Zar, good morning. Good morning ka, Francis. Good morning din po sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Sa loob po ng isang oras, samahan nyo kami na pag-usapan ang may init na issue dito sa ating bansa. Live po kaming napapanood ngayon sa PTV4 at IBC 13. Live streaming naman po sa www.ptvnews.ph at maaari nyo rin pong i-download ang aming PBS Radio app o PBS Rap sa inyong mga App Store. At kung gusto nyo naman po na makisama sa aming talakayan at pagbati, maaari kayong mag-text sa 0922-358-2679. At ang inyo naman pong kaagapay, Francis Cancino, nag-aanyaya. Sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning sa kabuuan ng ating Wednesday edition. Kalakip ang pagpapakawala natin ng malawakang paglilingkod na pambayan. Siyempre pa, ang paghimay sa ilang mga mainit na isyong nakaguhit sa ilan nating mga pahayagang pangumaga at ang napapanahong talakayan sa ating hapag ng talastasan. At siyempre pa sa kapakanan ng ating mga listeners sa Radyo ng Bayan 738 on your dial, kami po'y masusubaybayan nyo rin sa lahat ng 33 himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan Luzon, Visayas, Mindanao, at worldwide sa pamagitan naman ng audio streaming. At siyempre pa sa ating naman mga texters, please, nakikiusap ako. Huwag niyong kalimutan ang inyong mga pangalan at addresses. In fairness, baka po hindi na mabasa ni Miss Porcelana ang mga mensaheng walang pangalan at address. At please keep it short and simple. Again, a beautiful Wednesday morning, Zarina. Good morning ka, Francis. Kamusta ka? Babatiin muna kita. It's okay, it's alright. It's okay, it's alright. Alam mo, kahapon tahimik mo Hindi, kasi alam mo bakit sakbibi ako ng kalungkutan at munting kasaya. Bakit naman? Huwag mo na itanong. Nasa sa akin na yun. Alam niyo po ba mga kababayan? Hindi pa. Na anniversary Ay! ko. Ay, bakit ayaw mo? Alam mo ako, proud ako. Proud ako. Don't say that. Bakit? Kasi sakbibi nga ako ng kalungkutan. Bakit naman? Oo, dahil, secret. Secret yan. Gastos. Kasi gastos. Tinan mo itong isang ito. Nangingialam Hindi. Nangingialam pa Basta, sige, ganito na lang. Happy anniversary. Bahala na po kayo kung ano isipin nyo. Basta gusto ko sabihin happy Talagang anniversary. itinuloy din. Talagang ka rin. Okay, but Ma'am anyway, thank you Juliet. very mucho. Okay, at mga kaibigan, kayo ba'y handa na? Saan po ba? Aba, sa Metro Shake Room oo. today. Kaya nga, 9 a.m. yan ka, Francis. Right on. Okay, lahat tayo ay inaanyayahang
mag-participate. Napakahalaga po ng shake drill na ito ang gagawin for the second time around. This is the second salvo ng Metro Shake Drill na ito na itinataguyod ng ating pamahalaan sa pangunguna ng Metro Manila Development Authority. At nabanggit nyo nga ikalawa to. Doon sa una ka, Francis, binanggit ni dating opisyal o kalihim ng MMD na si Sir Tolentino na yung nangyaring unang Metro Shake Drill 9 to 10 ang score, 9 over 10. So ngayon sana baka target ngayon na malagpasan ito. Okay. Sana maging perfecto na 10 over 10 na sana. Ayon. But at least masyadong aware na rin ang ating mga kababayan, bata, matanda, babae, lalaki, no? Aware na meron tayong gagawing shake drill ngayon dahil sa napakalayo pa ng panahon inaanunsyo na nila ito na this coming June 22 will be the D-Day para diyan sa metro-wide shake drill na ito. At saka kaakibat na po niyan ay traffic talaga. Pero So, banggitin mo yung mga lugar, Zarina, na kung saan pwede tayong makilaho, pwede natin masaksihan ang gagawin nilang shake drill. Sa Maynila po, nasa Plaza San Lorenzo, Juan Luna Street, Binondo, Manila. Okay. Pagcor Corporate House, Ross Boulevard, Service Road, Malate, Maynila. Magsaysay Center Building, Diamond Hotel at Land Bank Building sa J. Quinto Street, Malate, Maynila. Pan Pacific Hotel sa Adriatico Street, Malate, Maynila. Manila City Hall, Villega Street, Ermita, Manila, UST at SM San Lazaro sa Sampaloc, Maynila at Baseco Compound sa Ermita. So karamihan dito ka, Franz, Maynila. Pero apat na malapit sa amin, swerte ako. Napakalapit sa amin, Sampaloc area, So 30. makikiisa ka. Abay, siyempre, tayong maging modelo. Tayong maging magandang Paano yung ehemplo. duck muna? Duck. Diyuyo ko, tabi-tabi po. Cover. To cover. Nasa ilalim na And po. hold. Hawak po. Model Kapit. talaga. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa'yo. Sa kahit na anong pangyayari, kapag gusto, may paraan. Tama. Kapag ayaw, maraming dahilan. Dahilan. Ayan. So, wala po tayong At yung mga motorista, if ever na Tumunog na tayong sirena. pag may sirena na, please, tumigil lang kayo kahit na isang minuto. Kaya nga. Actually, isang minuto lang tayo. talaga yun. Sabi 1 nga minute ni lang para sa mga Mangkora. motorists. Na 1 minute, tumigil kayo, and then you go. Pagkatapos ng 1 minute. Okay? So, mga kaibigan, inaasahan po namin ang ating mga kababayan dito sa Second Metro Shake Drill. At para naman sa ating Words of Wisdom, Zarina. Okay, ang ating words of wisdom ngayon pong Wednesday morning ay, positive people have made up their mind to enjoy life. Uy. Focus on the possibility and not the problem. Ayan, Sa Tagalog po, akmado na naman ang mga positibong tao ay inilagay na nila sa kanilang isipan na maging masaya sa kanilang buhay. Pagtuunan ng pansin ang mga posibilidad at hindi po ang problema. Mula kay Joel Austin. Naku, salamat po, Mang Mang Joel. Joel. Talagang eksakto punto na naman itong pinakawalan. Bakit ba? Jeng, ikaw ba ang pumipili ng Words of Wisdom? Si Ma'am Georgina. Bakit pirming akmadong-akmado sa buhay ni Zarina? No? Talagang, very positive kasi itong batang ito. At talagang nadetermina niya sa kanyang isip na she is going to enjoy life kasama si Cosme. At hindi daw problema. Positive mind kasi baka kung ano isipin nila positibo ako. Positibo, talagang Oo. positive thinker ka. Yan, oo. Na magiging maganda ang buhay mo. Hindi mo Yes. iniintindi yung problema kung dahil police, siyempre. Hindi. Alam mo, sometimes talaga, hindi na mawawala sa isip yun na iisipin mo talaga yung mga problema Hindi maaaring Alam mo hindi. yun, oo. You cannot avoid na isipin mo paano ba kung sakaling maraming magkagusto rin sa kanya. Hindi mo Alam. maalis yun. Hindi malabo Kahit yun. anong problema, yun na lang, kahit anong problema, para makarelate ang ating mga kababayan. Talagang Pero meron. sana in the end, parang bigla na lang matatawa ka na lang sa sarili mo na sobra pala ako nag-iisip. Yung Andyan pala, hindi naman pala problema yun. Oo, hindi naman pala problema. Dapat sila yung mahabol sa atin yung problema, hindi tayo ang Huwag umahabol. mong problemahin ng problema Oo. at let the problem you. Oo. Hindi ba? Siya yung problema sa iyo. Siya na magproblema sa akin, lalo na katulad sa ginawa mo. Ako na naman. Baliwalaan lahat. Magproblema kayo kung gusto nyo. Wala Mami, akong pake, nagproblema diba? nga si Mami Oo. tuloy. Okay, 10 minutos, 59 minutos. Makalipas ang alas 6, pupuntahan na natin si Miss Jeng Margareo para sa headlines ng ating mga balita
at si Mr. Audrey Gorisata para sa mga buod at detalye ng unang bulusok ng ating Wednesday News. Magandang morning, Jang. Kami. Narito na ang may init na balita dito sa Radyo Vision. President-elect Rodrigo Duterte dumalo at humarap sa mga negosyante sa sulong Pilipinas. Duterte administration target alisin sa below poverty line ang halos 10 milyong mahihirap na Pilipino. Malacanang at iba pang ahensya ng gobyerno makikisa sa Metro-wide earthquake drill. At mga natatanging sundalo pinarangalan sa search for the outstanding soldiers. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Sa naging pagsasama-sama ng mga negosyante sa Davao, inilatag ng mga business leaders sa harap ni President-elect Rodrigo Duterte ang kanilang mga rekomendasyon para may sakatuparan ang 10-point socio-economic agenda ng Duterte administration. Kabilang sa kanilang mga rekomendasyon ng pagpapalakas sa agrikultura, transportasyon at pagkakaroon ng mga karagdagang infrastruktura at pagkakaroon ng responsible mining sa bansa. Dumalo si President-elect Rodrigo Duterte sa Sulong Pilipinas Business Forum. Sa kanyang pagsasalita sa Business Forum, sinabi na susugpoy niya ang korupsyon sa Pilipinas para makamit ang matagal nang inaasam na pagbabago sa bansa. Samantala, target ng Administrasyong Duterte na alisin sa below poverty line ang 10 milyong may hirap na Pilipino. Ayon sa susunod na administrasyon, plano nilang bawasan ng 1.5% kada taon ang bilang ng may hirap sa bansa hanggang taong 2020. May report si Lala Babilonia. Tina-target ng economic team ni President-elect Rodrigo Duterte na alisin sa kahirapan ang nasa 10 milyong Pilipinong nasa below poverty line. Layunin ng bagong pamahalaan na bawasan ng 1.5% ang poverty rate kada taon hanggang matapos ang kanilang termino sa taong 2022. Sa unang semester kasi noong nakaraang taon, umabot ng mahigit 26% sa mahigit 100 milyong Pilipino ang nakararanas ng kahirapan. Bukod sa pagtatalaga ng 10-point economic agenda at ng pagdagdag infrastruktura sa mahihirap na lugar, isa sa nakikitang paraan ng bagong administrasyon ay ang istriktong implementasyon ng reproductive health law. Si Ramil Urbano, isang elektrisyan na nakabase sa Metro Manila, kumikita ng 500,000 kada araw. Sakto lamang daw ito para sa tustusin ng kanyang 3 anak. Bali, tamang tama lang po, ma'am. Dahil yung mga anak ko, ma'am, ano, yung mga maliliit pa eh. Ani Ramil, tama na raw ang 3 dahil sa hirap ng buhay ngayon. Huwag na lang po dagdagan, ma'am, dahil sa kahirapan po ng buhay ngayon. Ayon din sa isang analyst, sa isang developed country kagaya ng Pilipinas, mainam lamang umano na limitahan ang pagkakaroon ng anak. Going back into my textbook, economics, it doesn't apply to everyone. But if you look at developing countries, a child is usually seen as an asset because before they would be used to help in the fields, they would be used, really for work, right? As opposed to in the developed country, diba, we're seen as a liability, or that's a perception because instead of having the child work, diba, you put them through school, you make them compete for the best positions in the world, and there's a lot of funding you have to do to raise it. So there's really a strong correlation. So parang they're saying as the standard of living improves for everyone, usually families will opt to have less kids. Bukod dyan, kapag mas kaunti umano ang miyembro ng pamilya, mas malaki ang mailalaan para sa edukasyon, kalusugan at iba pang pangunahing pangangailangan ng bata. Para sa Telebisyon ng Bayan, Lala Babilonia. Sa iba pang balita, tiniyak ni incoming Labor Secretary Silvestre Pello na magdideklara agad ng unilateral ceasefire ang pamahalaan at ang Communist Party of the Philippines New People's Army sa oras na magsimula ang formal peace talks sa pagitan ng dalawang partido. Ayon kay Pello, inaasahang magsisimula ang formal peace talks sa 2 linggo ng Hulyo.
o bago magsimula ang kauna-unahang State of the Nation Address ni President-elect Rodrigo Duterte. Naniniwala naman si Bello na magdudulot ng positibong resulta ang naturang usaping pangkapayapaan na muling gaganapin sa Oslo, Norway. Samantala, iprinisinta na sa isang pagtitipon ang DVD anthology na The Aquino Legacy, The Filipinos Worth Fighting For sa Bulong-Pulungan sa Pasay City. Sa paunang salita ni Department of Education Secretary Brother Armin Luistro, makikita sa video ang mga totoong taong natulungan at naabot ng Administrasyong Aquino sa nakalipas na 6 na taon. Ayon kay Luistro, bilang bahagi ng Aquino government, parte ng kanilang paghihirap ang mga kritisismo at pagkalat ng mga maling impormasyon. Ayon pa kay Luistro, sa oras na mabasa o mapanood ito ng mga Pilipino, lubusang mauunawaan ng mga ito ang tunay na mga pangyayari sa nakaraang 6 na taon. Tinalakay din sa naturang anthology ang good governance and rule of law o ang tuwid na daan na tinahak ng Administrasyong Aquino at ang land distribution kung saan kasama ang Hacienda Luisita sa mga ipinamahaging lupa. Samantala, pinasalamatan din sa naturang bulong-pulungan ang People's Television Network dahil sa suportang ibinigay nito sa Administrasyong Aquino. Mismong si PTV Board Member Ten Mariano naman ang tumanggap sa naturang pagkilala. Sa iba pang balita, kinumpirma ng Philippine National Police na kay Canadian National na si Robert Hall ang natagpo ang ulo sa Mount Carmel sa Sulu. Ayon kay PNP Laboratory Director, Police Chief Superintendent Emmanuel Aranas, malaking tulong ang DNA profile na ibigay sa kanila ng Canadian Embassy. Kaya't mas napabilis ang kumpirmasyon nito. May report si Waywaya Macalma. Wala pang isang linggo ay natapos na ng PNP Crime Laboratory ang kanilang forensic at DNA examination sa isang Caucasian na ulong natagpuan noong 1 linggo sa Hulo, Sulu. Ayon kay PNP Crime Laboratory Director Police Chief Superintendent Emmanuel Aranas, na inabot lamang ng 2 araw ang kumpirmasyon sa pamamagitan ng DNA profile na ibinigay sa kanila ng Canadian Embassy. Dahil dito ay napabilis ang kumpirmasyon na kay ang ulong natagpuan sa Mount Carmel, Sulu. Finally, we have confirmed the identification of the decapitated head. Ito yung kidnap victim na ang pangalan ay Robert Hall. Now, we were able to identify the said victim through DNA and luckily, we were given a copy of the DNA profile of Mr. Robert Hall. It was generated by the National Forensic Laboratory Services from Ottawa, Canada. Ito yung lumang file niya and it was given to us by the Canadian Embassy and having obtained the DNA profile from the specimen that we took from the head, the DNA experts compared this and they have a match. So, ibig sabihin, the head that was recovered from Sulu is indeed that of Mr. Robert Hall. Anya, napabilis ang kanilang eksaminasyon sa ulo ni Hall, ito'y kahit hindi pa natatagpuan ang bahagi ng kanyang katawan. Nag-match kasi ang ipinadalang DNA profile ni Hall sa hawak ng crime lab matapos silang masuri ang ulo nito sa pamamagitan ng buccal swabs, neck muscles at left earlobe sa pugot na ulo. All kinds of tissues na pwede magamit. We took buccal swabs. Ito yung nanggagaling sa loob ng ating oral cavity. And then yung sa neck muscle, kumuha rin ng muscle yung mga examiners natin, as well as yung left earlobe. Yung earlobe ng kaliwang tenga. So yun kasi yung mga usual na kinukunan ng samples. All of them showed DNA profiles. So we successfully obtained DNA profiles from these samples, these 3 samples. Dagdag pa ng opisyal na kahit na nasa advanced stage of decomposition na ang katawan, ay kaya pa din ng crime lab na kumuha ng DNA sample para sa cross-matching. Nitong Biyernes lang natapos ang buong proseso at matapos ang perfect match sa DNA sample, ay kaagad nilang ipinaalam sa Canadian Embassy.
Samantala, hindi pa din natatagpuan ng mga otoridad ang katawan ni Hall. June 13 ng gabi, natagpuan ng mga otoridad ang pugot na ulo ni Hall sa Jolo, Sulu. Ito matapos pugutan siya ng grupong Abu Sayyaf. September, noong isang taon, dinakip ang 4 na bihag sa Samal Island. Kabilang na nga rito, si Robert Hall. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Waywaya Makal. Samantala, nagluluksa naman ang Senado sa pagpanaw ni dating Senate President Ernesto Maceda. Kasabay ng pagbabalik tanaw sa kanyang mga nagawa para sa bayan, naka-half-mast na ang watawat ng Pilipinas sa Senado bilang paggalang at pagdadalamhati sa institusyon sa pumanaw na dating mamapatas. May report si Joy Gumatay. Ipinahayag ni Senate President Franklin Drilon ang kanyang pagdadalamhati kasabay ng buong bansa sa pagpanaw ng dating Senate President Attorney Ernesto Maceda. Sa pagbabalik tanaw ni Senate President Drilon, nanumbalik sa kanyang alaala kung gaano naging epektibong mambabata si Attorney Maceda na ang tanging nais ay ipagtanggol ang karapatan at interes ng taong bayan. Dagdag pa nito, hands-on raw kung magtrabaho ang dating Pangulo ng Senado, kaya naman nakapagpasa ito ng mga batas na nakatulong sa pagpapabuti ng pamumuhay ng pamilyang Pilipino. Kabilang dito ay ang Maceda Law, ang batas na nagbibigay proteksyon sa mga bumibili ng lupain o real estates. Ito ay naaprubahan noong 1972 bago na ipatupad ang batas militar sa bansa. Bahagi pa ni Senate President Drilon, lubos niyang ipinagmamalaki na nakatrabaho niya sa Senado si Attorney Maceda na mananatiling inspirasyon sa kanya at sa lahat ng Pilipinong nakinabang sa kanyang serbisyo bilang isang maasahang lingkod bayan. Sa kasalukuyan ay naka-half-mast na ang watawat ng Pilipinas dito sa Senado bilang simbolo ng pagdadalamhati ng institusyon sa pagpanaw ng dating Senate President. Dito ay sasagawa ang necrological services ni Attorney Maceda sa Hunyo 23, Huwebes alas 4 ng hapon. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Joy Gumatay. Bagamat handang-handa na si incoming Philippine National Police Chief Ronald De La Rosa, nagampanan ang kanyang trabaho bilang bagong pinuno ng PNP, aminado siyang malaking adjustment pa rin ang kanyang gagawin para dito. Dahil dyan anya, bukas siya sa anumang payong ibibigay sa kanya, lalo na kung manggagaling ito sa mas nakatataas sa kanya. May report si Waywaya Makalma. Halos isang linggo na lang ay ganap ng hepe ng pambansang pulisya si Police Chief Superintendent Ronald De La Rosa. Bagamat handa na siyang gampanan ng kanyang mandato, ay malaking adjustment pa rin ang kailangan niyang gawin. Ayon kay De La Rosa, na isa lamang siyang probinsyanong pulis na hindi gaano magaling at matalino para maging leader ng 160,000 puwersa ng Philippine National Police. I am not all-knowing. Hindi ako ganun katalino, hindi ako ganun kagaling. Pulis probinsya nga lang ako eh. Bigla akong napunta dito, magiging chief PNP pa. Hindi ko ito pinapangarap. Hindi ko ito iniisip. Magiging ganito ako, mag-chief PNP. So, hingi ako ng advice. In fact, marami ng advices na natanggap ko. Kaya naman, welcome sa kanya ang mga payo mula sa kanyang mga upper class. Lalo na sa outgoing PNP chief na si Director General Ricardo Marquez. Anya, ang payo sa kanya ni Marquez ay magsilbing tatay sa buong organisasyon na para sa kanya, ito ang pinaka nagustuhan niyang payo sa lahat. Yun, nagkakadba siya sa akin is start acting like the father of the PNP organization. Magiging ama ka. Yan ang magandang advice sa akin ni General Marquez. Dapat maging ama ka ng PNP. Bukod kay Marquez ay nakahingi na din siya ng payo mula sa dati din mga hepe ng PNP at naging pangulo pa ng bansa na si Fidel Ramos. Anya, mga pang-technical ang kanyang mga ibinigay na payo gaya ng mga security measures laban sa NPA at MILF. Bukod dyan ay nagbigay din ng payo si Senator Panfilo Lacson sa kanya. Sabi niya kay De La Rosa na huwag magpapasilaw sa pera. Bagamat siya isang hamak na probinsyanong pulis lamang, ang tanging maibibigay niya sa buong organisasyon ay ang 100% malinis ang kanyang puso at konsensya. I come with a clean heart. Puso ko ay malinis. Clean heart and clean conscience. Ito ang dalawang pagbayabang ko sa inyo. I come with a clean heart and a clear conscience. Wala akong kasindikatuhan na background. Sa akin lang talaga yung trabaho.
ako man ay isang pulis probinsya, puro malinis sa aking puso at ang aking konsensya. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Waywaya Macal. Mga ahensya ng gobyerno at maging lahat ng tanggapan sa Malacanang compound ay makikibahagi isa-isa sa gawang Metro Manila Wide Earthquake Drill. Alas 9 ng umaga, inaasahan tutunog ang sirena na pahiwatig ng pagsisimula ng pagtama ng lindol kasabay ng pagsasagawa ng duck, cover and hold. Pangunahing bibigyan tugon sa shake drill ang evacuation plan para sa Office of the President at Malacanang Engineering Office. Sa panahon ng lindol, magiging team leader ang pinakamataas na opisyal ng bawat opisina, dibisyon at personnel na agad makararating sa evacuation area. Samantala, hinimok naman ng Office of the Civil Defense ang mga aktibong netizens na makibahagi sa naturang aktibidad at mag-post ng mga pictures gamit ang hashtag pagyanig. Nauna nang narawagan si Presidential Communications Secretary Sonny Coloma sa publiko na lumahok sa shake drill para malaman ang mga dapat gawin sa panahon ng sakuna. Kapag nagkaroon ng matinding pagbaha o malakas na lindol, mahalagang alam ng bawat pamilyang Pilipino ang mga dapat gawin para maiwasan ang anumang aksidente. Dahil dito, ipinatupad ng Department of Interior and Local Government ang Oplan Handa para bigyan ng sapat na impormasyon ang publiko. May report si Joseph Parafina. Dahil sa panahon na naman ng tag-ulan at inaasahan na rin ang mga matinding pagbaha sa iba't ibang panig ng bansa, lalo na sa Metro Manila. Kaya naman ang Department of Interior and Local Government dumayo pa sa lungsod ng Muntinlupa. Ito ay para kausapin ng mga residenteng naninirahan sa pampang ng mga ilog at gilid ng estero na siyang sa tuwin ay biktima ng mga pagbaha. Ayon sa DILG, ang Oplan Handa ay tugon sa mga pamilyang di alam ang gagawin kapag nandyan na ang problema. Tulad ng lindol, pagtaas ng tubig at maraming iba pa. Iba na raw ang listong pamilyang Pilipino. Po, yun pong mga naninirahan sa mga along the waterways, ito po ay binibigyan ng mga kaalaman o pagsasanay kung paano po nila maililigtas sa kanilang mga sarili kung darating na po yung sakuna, lalo na po ngayong pagdating po ng La Nina. Ang grupo ni Aling Irma ang isa sa mga nabiyayaan ng special program na ito ng ating pamahalaan. Aminado siyang kapag panahon na ng tagbaha sa Metro Manila at kasama ang kanilang lugar, di niya alam ang kanyang gagawin. Sila raw kasi nasa tabing ilog. Kaya naman kalimitan, may mga nadidisgrasyang lalo na mga inosenteng di alam kung saan pupunta kapag nadyan ang problema. Kaya ngayong libre aral na ito at mga impormasyon, napakalaking bagay nito para sa kanila. Po, madalas po sa amin nagbabaha. Ang naano ko po, pag may malaking baha po, ang mga tao talaga, doon namin nire-rescue sa school. Okay. Ngayon po, yung mga matututunan nila ngayon dyan, malalaman nila kung paano isasalba ang mga bata at mga matatanda na kailangan ilikas. Para sa Telebisyon ng Bayan, Joseph Parafina. Samantala, mga natatanging sundalo pinarangalan sa search for the outstanding Philippine soldiers. Hindi lamang sila nakatanggap ng tropeo, kundi pati na rin prize money na umabot ng 500,000 piso. May report si Eunice Monte. Ginanap ang ika-17 taon ng TOPS o ang Search for the Outstanding Philippine Soldiers sa buong Pilipinas. Sa pangunguna ni Acting Chief of Staff Lieutenant General Glorioso Miranda, binigyan ng pagkilala ang mga natatanging sundalo na may kamanghamanghang nagawa sa bayan. Your effort, as basis in our understanding 17 years ago, is indeed working. It is you a very good motivation in order for us to pursue not only as individual soldiers, not only as individual officers, but rather as one entity, the Armed Forces of the Philippines, your Armed Forces of the Philippines. Mula sa 88 nominees, pinili lamang ang 10 sa pinakamagagaling na sundalo. Ang mga awardees ay ang 4 na commissioned officers at 6 na personnel mula sa Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Air Force at mula sa Technical and Administrative Service ng Armed Forces of the Philippines.
Kabilang sa mga awardees ay sina Lieutenant Colonel Eli Glenn Villaflor, Technical Sergeant Danilo Ramos, Technical Sergeant Bernardo Labaw Takbas, Lieutenant Colonel Wilfredo Manalang Jr., Staff Sergeant Albert Eliazar, Intelligence Specialist Chief Fernando Parcon, Lieutenant Colonel Oliver Banyaria, Master Sergeant Abel Lim Idusma, Technical Sergeant Adersen Avellana, at Colonel Jocelyn Turla. Ang bawat isa ay nakatanggap ng 500,000 pesos cash at trophy. Ayon naman sa President ng Metrobank Foundation, layunin ng TOPS na bigyang halaga ang katapangan, sakripisyo at husay ng hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas. As defense and security further challenges our nation, we are all the more determined, inspired, and committed to continue to honor and recognize our Filipino soldiers. Ang TOPS ay taunang pagbibigay ng parangal sa ating mga sundalo sa pangunguna ng Metrobank Foundations at Rotary Club Makati Metro o RCMM. Ang mga awardees ay dumaan sa masusing proseso ng pagpili ng mga preliminary judges at final board of judges na kapwa galing sa iba't ibang sektor ng lipunan. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Eunice Monte. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa Radyo Vision. Ako po si Audrey Goriseta. Balik muna sa inyo kay Francis at Charina. Maraming salamat, Audrey Goriseta. 32 minutos, 12 segundos na makalipas ang alas 6 ang iyong cabinet, Serena. Eto na ka, Francis. Happy second birthday today to my cute and lovable son, John Paul Cancino. Wish you good health and be a good boy. Always love Lola Oyet, Lolo Francis, Daddy Popo, and Mami Linda. binibigyan mo pa ng birthday day ng pala ni Lolo John Francis? Paul. Ikaw talaga. Happy birthday, baby. 2 years old na, Kuya Popo, Lolo Francis. Okay po, good morning ka, Francis. And Ma'am Zarina. Si Ka Ed Valdez, your listener from Pulang Lupa, Las Piñas City. Pakibati po ang apo ko na si Brian Valdez, 1-year-old kahapon. Happy birthday. Maraming salamat po, more power. Ito naman, first birthday. Happy birthday po. Naimbaga bigat kakabsat natara kika ka, Francis, Sir Alan, Ma'am Zarina, kablaawan da kami agbuybuya Radyo Vision PTV4 Serbisyon Totoo mula kay retired BFPDLG, Roger Flores ng Pidig, Ilocos Norte. Maraming salamat po. Okay, tuloy-tuloy tayo sa ating aparador. Good morning, sir. Ma'am Zarina, lagi po kami nakikinig sa inyo sa Radyo ng Bayan. Alan Sara of Rizal, Zogod, Southern Leyte. Salamat po. Good morning, ma'am, sir. Advance Happy Hari Raya, Edel Fitir. Coming from Kida of the Saudi Arabi, Shokon, Zamboanga del Norte. Okay, good day, Ka Francis. Pakibati lang po ng happy wedding anniversary sina Dr. Nilo at Manet de la Cruz ng Nueva Ecija, Dete Pering po. Good day. Oy, happy anniversary. At good day, Ka Francis at Ma'am Serena. Malakas na talaga ang dating nyo dito sa Holo Sulu. Malinaw na malinaw ang boses nyo. Salamat po. Good morning. Noon hindi pa nanonood ng PTV4, pero ngayon PTV4 na. Ako simula nang manalo si Tatay Digong. Budoy ng Buhangin, Davao City. Thank you. Hi Ma'am Sarina and ganda idol namin ang programa nyo. Palagi kaming nanonood sa Shokon, Zamboanga del Norte from Kida, Hadjail. Good morning Radio Vision. Manager and staff from Dipolog City, Zamboanga del Norte. Pag hindi nagmura si Rodi, hindi siya si Duterte. Ang pagmumura ni President Duterte isang pagpapahayag ng matinding damdamin, dala ng kanyang kagustuhang maging maayos at maunlad ang buhay ng mga Pilipino. Salamat po. Pagpalain kayo, Lolo Edong ng Bacoor, Cavite. Samantala sa unang sigwada ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report! Unahin na natin ka, Francis, ang Davao, Radyo ng Bayan, kasama si Peng Alinio. Magandang umaga, Peng, konektado ka. Magandang umaga, Sarina. At Francis, tuwirang sinabi ni incoming Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Mike Trueno na maaaring kasama sa budget sa susunod na taon sa kanyang ahensya ang pondo para sa pagbili ng armas na maaaring gamitin ng mga tanod na kasama sa kampanya laban sa kriminalidad, lalo na sa pagsugpo sa iligal na droga sa kanilang mga lugar. Una lang sinabi ni President-elect Rodrigo Duterte na dapat bigyan ng armas sa mga tanod dahil naman na malala na ang problema ng bansa sa iligal na droga. Sa mga naunang pahayag ni Duterte sa kanyang isagawang kampanya, ay nais nitong pangatawanan na sa loob lamang ng 3 hanggang 6 na buwan ay susugpoy nito ang kriminalidad, korupsyon at iligal na droga. Sa bagay nito ay lahat ng kanyang mga bagong hilang ng mga opisyal, lalo na si Police Chief Superintendent Ronald De La Rosa,
Malaki ang tiwala na masusugpo nila ang illegal na droga sa tulong na rin ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mamamayan. Para sa Radyo Vision, Peng Alinyo ng Davao City, Media ng Bayan. Maraming salamat, Peng Alinyo. Puntahan natin ang radyo ng Bayan Cagayan de Oro with Romy Kapinpuyan. Romy, maayong buntag, konektado ka. Maayong buntag, handang-handa na ang lungsod ng Cagayan de Oro para sa isasagawang nationwide simultaneous earthquake drill mamayang alas 9 ng umaga. Kasabay ang buong staff ng DXIM Radyo ng Bayan Cagayan de Oro sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa duck, cover, and hold maneuver bilang prescribed safety measure in case mangyayari ang lindol. Ang mga mag-aaral at mga student naman or mga teachers ng Cagayan de Oro National High School ay nakaarangkada na para sa earthquake drill. Pangungunahan naman ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ang nabanggit na aktibidad sa pamamagitan ng pagpapatunog ng sirens o whistles. Kaugnay nito, nanawagan naman sa publiko ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Misamis Oriental na makibahagi sa earthquake drills. Napag-alaman na 5 lugar sa Misamis Oriental ang mayroong fault lines. Ito ay ang Alubihid, Lanao Trust Fault, Tagulwan Fault, Magsaysay Fault, Balingasag, Cabanglasan Fault at ang Hinguog, Mindanao Central Fault Line. Maliban sa earthquake drill, sinusuri na rin ang mga building, lalo na mga paaralan, upang masisiguro na magiging ligtas ang kabataan sa panahon na mangyayari ang mapaminsalang lindol. Para sa Radyo Vision, Romy Kapinpuyan, Cagayan de Oro, Media ng Bayan. Thank you very much, Romy Kapinpuyan. Narito naman po ang Buntok Radyo ng Bayan kasama si Apollo Padaen. Magandang umaga, Apollo. Konektado ka. Yes, magandang umaga, Sir Francis, Ma'am Zarina. Kadidingay lang kahapon ang Bagwis Award sa 4 na negosyante ng Mountain Province na sumunod sa patakaran ng Department of Trade and Industry sa mismong opisina ng DTI Mountain Province. Ayon kay Mountain Province Department of Trade and Industry, Provincial Director Juliet Lucas, Bagwis ang tinuri sa kanila dahil handa silang makipagsapalaran sa kalakalan sa merkado at handang humarap sa paghamon sa negosyo. Sila ay CFD Marketing and General Merchandise, Bontoc Mountain Province sa pamamahala ni Charito Bacollo, Celondale General Merchandise, Poblasyon Tadjan Mountain Province sa pamamahala ni Madam Angela Kisupen. Kasama rin ang New RGD House Builders and Construction Services na matatagpuan sa Abatan, Bauco Mountain Province sa pamamahala ni Madam Arnolita Tufas. At kasama na rin ang Abatan Hardware, Abatan, Bauco Mountain Province sa pamamahala din ni Vernon Litilit. Sila ay binigyan ng Bronze Award. Ang susunod na award na ibibigay sa kanila kung kanilang masusunod. Ang ibang patakaran ay Silver at pagkatapos naman ay ang Gold Award. Para sa Radyo Vision, Apollo Padaan ng DWFR, Radyo ng Bayan, Bontoc, Media ng Bayan. Maraming salamat, Apollo Padaen. Okay, tuloy-tuloy na tayo. 38 minutos, 58 segundos makalipas ang alas 6. Zarina. Pupunta na po natin live sa NDRRMC si Aya Macalma at doon po makakapanayam niya live si Miss Mina Marasigan. At ito po'y tungkol sa Metrowide Metro Shake Drill pala. Earthquake drill ngayong araw. Magandang umaga, Aya. Magandang umaga sa inyo dyan sa studio. Eksaktong alas 9 nga ng umaga ay magsasagawa nga ng duck cover hold ang lahat or ang Pilipino dahil nga sa isasagawa nating nationals simultaneous earthquake drill. At makikita nga natin naririto tayo sa Campo Aguinaldo sa AFP Grandstand. In particular, na handang-handa na sila para rito. At makakapanayam natin na para dyan ay si Miss Romina Marasigan, ang tagapagsalita ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Magandang umaga sa iyo, Miss Mina. So ano ang aasahan natin ngayong second earthquake drill ngayong umaga? Oo, no, Aya, dito ngayong umaga, dito sa atin sa Camp Aguinaldo, magkakaroon tayo ngayon ng simulation muli no, ng pag-evacuate ng offices dito sa atin sa kampo. Bukod doon, ay magkakaroon naman tayo ng pagmi-meeting din ng ating National Council. Pero bukod doon sa mga evacuations at saka meetings na mangyayari, i-monitor naman natin ano yung mga nangyayari sa iba't ibang quadrants ng Metro Manila. Minomonitor natin ito dahil gusto natin makasiguro na monitor at kumikilos na ang lokal na pamahalaan, ang ating Metro
Manila DRRM Council. At para sa kapatid po ng ating publiko, no, ang mag-earthquake drill ay hindi lamang sa Metro Manila. Ito ay nationwide simultaneous earthquake drill. Kapiling po natin ng iba't ibang probinsya po, no, sa iba't ibang dako ng ating bansa. Makikiisa at alas 9 po ng umaga, makikiisa sa atin mag-duck cover and hold. Pero Miss Mina, we've been doing this yearly, every quarter nga, di ba? Ano ba ang inaasahan natin or what are we expecting from the Filipino people na gagawin talaga nga nila yung duck cover and hold and even after the earthquake? Alam mo, Aya, maganda kasi na maintindihan natin mga kababayan, bagamat yung iba may isip dito kasi yung abala sa traffic, yung abala sa kanilang oras. Ang mahalaga ng pagkakaroon ng mga pagsasanay sa mga paghahanda, lalo na sa pagbabanta ng isang malakas na lindol, yung maging automatic ba sa'yo, yung ikaw sa pagising mo sa umaga, automatic nagtututbrush ka, naghihilamos ka. Itong gusto natin to automatic, pag magkaroon ng isang malakas na pagyanig, duck cover hold na gagawin mo agad. At bukod doon, yung pagsasanay din ng ating mga local at saka other national agencies na para makasiguro tayo na yung mga response teams natin, able-bodied sila talaga lahat na makakaresponde sa pangangailangan natin mga kababayan. Yung mga equipment, no, na ating ipinapreposition na sinisiguro na natin na up and running ang mga ito. Kasi kapag ito ay hahayaan natin na stock, hintayin na lang natin magkaroon ng emergency, may chances na dyan na hindi na ito gagana. How about in terms of the equipment? Ayos ba? Ano pa ba yung na-improve? Kailangan natin improve for this year. Of course, meron tayo nung unang quarter drill. So, ano yung kailangan nating pag-ibayuhin ba? Ika nga, in terms of sa government facilities and equipments? Isa, no, base doon sa evaluation natin ating first quarter drill, isa sa talaga nakita natin na kailangan paigtingin pa talaga at talaga magkaroon tayo ng improvement ito sa linya nating komunikasyon. Napakahalaga ng communication lalo kapag may mga emergencies. Kaya sa ngayon, Aya, makikita mo meron tayo dyan isang center dyan na kung saan magtatayo tayo at itetest natin, tatawagan natin ang ating mga assisting regions. Sisiguraduhin natin na may magri-ring na mga satellite phones, may mga radyo na up and running ito, may mga tao na sigurado tayo na nasa kabilang linya, sasagot at makakapagbigay ng tulong. As we all know, hindi naman natin kaya lahat ng mga makilahok sa duck cover and hold. Paano yung mga nasa kalsada na eksaktong alas 9 nasa kalsada, ano ang kailangan nilang dapat gawin? Yung para dun sa lalo na kunyari ikaw ay pedestrian, nalalakad ka, pupunta ka sa iyong destinasyon. Ang mahalaga dito, una malaman mo muna na kapag nagkaroon na ng sirena, titigil po tayo. Kapag meron malakas na pagyanig, hindi ka makakatayo, hindi ka makakatakbo o makakalakad. So ang mahalaga dito protektahan mo ang iyong sarili. Iwas ka sa mga lugar na meron mga babasagin o mga babagsak na mga infrastruktura. So mahalaga magkaroon sila ng ganitong kaalaman, at least may awareness na sila na kung sakali man maaabutan sila sa ganong sitwasyon, alam nila ang kanilang gagawin. And last message sa ating televiewers para sa National Simultaneous Earthquake Drill. Para po sa ating kampanya sa paghahanda sa pagbabanta po ng isang malakas na paglindol, napakahalaga po na makiisa tayo dito. Alas 9 po ng umaga, sabay-sabay po ang buong sambayan ng Pilipino, mag-duck cover and hold po tayo. Okay, maraming salamat sa inyo, Ms. Romina Marasigan. Siya po ang tagapagsalita ng National Disaster Risk Reduction Management Council. Ito yung kanyang in-explain sa atin kung anong mangyayari nga for the National Simultaneous Earthquake Drill. Mamayang eksakto po yan, alas 9 ng umaga, at inaasahan nga na naririto si Undersecretary Alexander Pama, maging ang PHIVOLCS Director na si Renato Solidum. At huwag kalimutan ang hashtag na pagyanig doon sa mga makikilahok or makikibahagi sa earthquake drill. Sharina, Francis? Tuloy-tuloy tayo. Good AM. Kasing ganda mo ang aking asawa, Miss Serena. Kaya kahit wala siya, ay parang nandito siya pag nakikita kita sa TV from James of Cotabato City. Opo, talaga naman, no? Hindi mo pa nakita yung isang retrato niya, lalo na. Okay, tuloy-tuloy tayo. 44 minutos, 34 segundos makalipas ang alas 6. Balikwasan natin. Yes, Ka Francis, mula naman po sa NDRRMC, puntahan naman natin sa Guadalupe. Si Julius Desambron para sa, ito yung pinakasentro ng shake drill ng MMDA, kung saan may senaryo talaga. Yung sa Guadalupe Bridge. Yes, magandang umaga, Julius Desambron. Yes, maraming salamat at magandang umaga naman sa inyo dyan, Ka Francis at Zarina. Nandito nga tayo ngayon sa mismong EDSA Guadalupe Bridge, kung saan nga itong bahagi na ito ng Guadalupe ay yung pagsasagawaan po nitong ikalawang Metro Manila Shake Drill at nationwide simultaneous earthquake drill sa ating bansa, kung saan itong Guadalupe Bridge
ang siyang magsisilbing daan kung saan nga yung ibabang bahagi nito, ito yung Pasig River, Ka-Francis at Ka-Zarina, no? Itong magsisilbing, itong Pasig River, yung siyang magsisilbing daan at rescue dun sa mga kababayan natin na sakali magkaroon ng emergency. Itong Pasig River na ito, yung tila ba'y magta-transport o yung mobilized transport na to hanggang doon sa may Intramuros sa lungsod ng Maynila. Kung saan nga ba from dito sa Guadalupe Station itong ferry system natin, bukod nga doon sa paggamit nga nito bilang alternatibong transportasyon, ay magsisilbi din itong magandang alternatibong rescue equipment sakaling tumama nga itong magnitude 7.2 na lindol. Samantala dito, Ka-Francis at Zarina, no, mapapansin na natin na may mga bahagi na nga EDSA na partially closed nga, which is sa naunang ang ulat ay mula alas 6 ng umaga hanggang alas 11 isasarado nga, partially isasarado itong bahagi nga ng Guadalupe northbound, kung saan nga po ba ay gagawin nga po mamayang alas 9 ng umaga itong ating earthquake drill. Pinaalala din po ng MMDA na kung meron din po tayong alternate routes kung saan nga po doon sa mga apektadong sasakyan na maaari naman po ninyong daanan itong EDSA southbound natin, kung saan nga ba sa sandaling ito medyo nagkakaroon na ng kabigatan sa daloy ng mga sasakyan at yung U-turn slot doon sa may area ng Buendia at Ayala Avenue papunta sa inyong destinasyon. Pwede rin ninyong gamitin itong C5 via Kalayaan Avenue at McKinley Road. Yung mga tauhan ng MMDA ngayon na Ka-Francis at Zarina ay nagpe-prepare na, at yung isa itong meron ditong yung gagamitin mamaya sa simultaneous drill, yung mga kagamitan at tila nga ay real life situation itong magsisilbing drill natin mamayang alas 9. Alam mo, Ka-Francis at Zarina, sa mga nauna nating panayam kay MMDA Chairman Attorney Emerson Carlos, sinabi nga nito na yung mga kababayan natin ay hinihikayat niya na sana nga ay makiisa dito sa drill na ito. At sinabi rin ni PBOX Director Renato Solidum na bukod dito sa Guadalupe, bukod doon sa 4 pang mga quadrants, ay gagamitin nga rin itong JTF compound dyan sa may Campo Aguinaldo na kanilang magsisilbing command center. Kaya nga po, pagpatak po ng alas 9 ng umaga, tayo pong lahat ay mag-dock, cover and hold bilang paghahanda po sa magnitude 7.2 na lindol. So yan muna ang pinakauling ulat mula pa rin dito sa Guadalupe Bridge. Para sa Radyo Vision, Julius de Samburon, Media ng Bayan. Maraming salamat, Julius de Samburon. 48 minutos, 28 segundos. Makalipas ang alas 6, alamin natin ang ating weather outlook for today. Mula sa Forecasting Center, Zarina. Yes, live po sa Pag-asa, DOST. Makasama naman po natin si Desiree Jonyo para sa ating weather update today. Magandang umaga, Desiree. Konektado ka. Yes, magandang umaga sa inyo dyan at sa ating mga taga-subaybay. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Ngayong araw ng Miyerkules, ITCZ o Intertropical Conversion Zone pa rin itong nakaapekto dito sa buong Mindanao. Kung ating ipaliliwanag, itong ITCZ ay yung lugar kung saan nagkakaroon ng pagsasalubong ng hangin na nagmumula dito sa Northern at sa Southern Hemisphere. Sa kanilang ang pagsasalubong, nakakabuo ng mga kaulapan na siya namang posibleng magdulot ng mga pag-ulan. At kasabay nga ng pag-iral nito ngayong araw, inaasahan natin itong maulap na panahon at may tsansa ng maihinang pag-ulan hanggang sa katamtamang pag-ulan dito sa buong rehiyon ng Mindanao, hanggang dito sa may Visayas at pati na rin sa probinsya nitong Palawan. Dito naman sa atin sa Metro Manila at sa natitirang bahagi nitong Luzon, inaasahan natin itong bahagya hanggang sa maulap na panahon at mga tsansa pa rin na mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog lalong-lalo na sa hapon o kaya naman ay sa gabi. At sa puntong ito, silipin naman natin itong taya ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dito sa atin sa Luzon, kung saan gaganapin itong Metro Manila Shake Drill sa Metro Manila, inaasahan naman natin itong fair weather condition. Ang ating temperatura nasa pagitan ng 25 hanggang sa 34 degrees Celsius. Kaparehong panahon itong inaasahan dito sa may bahagi nitong Lawag, hanggang dito sa Olongapo, Tagaytay at sa Legazpi, gayon din dito sa may Baguio at sa Tuguegarao, habang dito naman sa Puerto Princesa, asahan lamang itong mga tsansa ng pag-ulan.
At punta naman tayo sa bahagi nitong Visayas. Inaasahan natin itong maulang panahon dito sa may Tacloban, Iloilo, pati na rin sa Bacolod at sa Metro Cebu. Ang temperatura posible yan sa 25 hanggang sa 30 degrees Celsius. At panghuli na lamang sa may Mindanao, inaasahan natin itong same weather condition at ang temperatura bahagyayang mataas sa 31 degrees Celsius dito sa Cagayan de Oro, Metro Davao at pati na rin sa may Zamboanga. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Zonyo, Media ng Bayan. Desiree Jonyo. Okay, tuloy-tuloy tayo, Zarina, sa iyong cabinet. Ito naman po, congrats TV4 at Radyo ng Bayan. Talagang hindi na mapigilan pagsikat nyo. Number 1 na kayo. Good morning ka, Francis and Ma'am Zarina. Tropang ganda, Liza Manuel. Maraming salamat po. Good morning, nakikinig po kami sa inyo sa Radyo ng Bayan. Mula kay Gemma ng Vera Catanduanes. Maraming salamat po. Good morning, Kuya Francis at Madam Celina. Mabuhay kayo sa program natin. All Malingaw, Tubod, Lanao del Norte watching this Radyo Vision. Pabati kay Mama Saning S. Rapido at Maravillas Family, Malingaw, Tubod, Lanao del Norte, Airborne. Maraming salamat po. Good morning, Serena. Sana po ito pa rin ni Duterte ang death penalty sa mga rapists at corruption at droga from Baliwag, Bulacan. Good morning, Ma'am Zarina, Ka Francis. Greet ko si Bebem Kagunan, greeting from Naldo ng Barangay Don Martin, Marundan, Mati City. Good morning, Ma'am Sir. Nanonood po kami sa inyo dito sa Negros Oriental. Maraming salamat po. At good morning, gwapong Ka Francis. Nakagaya ko. Salamat at Ma'am po. Zarina, na laging nakaantabay ng kinig. Manuel Tayaw ng Davao. Okay, good AM, Sir Francis. Every day I watch your program. Greet my family nakikinig. Sa Moises Padilla Estacion Family, thanks, Limuel. Salamat po. Good morning sa lahat ng taga. Lagi ang tinututukan ng bayan dahil kayo ang TV ni Tatay Digong. Mabuhay kayo. Sana matanggal na ang korap. Tama si President Digong from Cake ng Davao Oriental. Good morning, Kavision, mga Kavision. Greet ko sina Papa Agang, Manong Dandan, Manong Tawing, coming from Pat Planteras of New Bataan, Combal Province. Thank you. Good morning, Ma'am Zarina and Sir Francis. Lagi akong nanonood sa program nyo. Sana meron pa kayong iba pang programa sa gabi. Wag naman, patulugin mo naman kami. Okay, good morning. Ay, nako, nawala na ito. Nawala na. Okay. Samantala, sa ikalawang sigwada muna ng ating Provincial Roundup. Unahin na natin Ka Francis ang Nueva Ecija Radyo ng Bayan kasama si Dick Sevilla. Magandang umaga, Dick. Konektado ka. Magandang umaga, Zarina at Ka Francis. Magandang umaga, Pilipinas. Nakatakdang magsagawa ng libreng pagsasanay para sa mga micro, small and medium enterprises ang lahat ng 7 tanggapan sa 7 panlalawigang sangay ng Department of Trade and Industry Region 3 na kinabibilangan ng Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Bataan, Zambales at Aurora sa unang linggo ng Hulyo ngayong taon kaugnay ng selebrasyon ng MSME Development Week na binigyan ng temang Developing Innovative and Resilient MSMEs. Sinabi ni DTI Region 3 Director Judith Angeles na kabilang sa mga tututukan ng pagsasanay ang maayos at malinis na pamamaraan sa paggawaan ng pagkain, pag-iwas sa mga kalat o dumi sa paggawaan, tamang merkado, mga alituntunin sa buwis, pagpapataas ng kalidad sa non-food sector at maayos na pag-iimpake at paglalagay ng label, tamang paglalagay ng presyo sa produkto, maayos na pakikitungo sa mga customer at product standard. Ituturo rin sa pagsasanay ang paraan ng pagsisimula ng negosyo maging ang Food and Drug Administration rules at mga regulasyon sa pagkuha ng lisensya tungkol sa pagproseso ng pagkain at iba pang uri ng food products, ang online at digital resiliency para sa mga MSMEs, gayon din ang intellectual property. Para sa Radyo Vision, Dick Sevilla, Nueva Ecija, Media ng Bayan. Maraming salamat, Dick Sevilla. Puntahan naman natin ang ating radyo ng bayan na Go with Charity Frianesa. Charity na imbagabigat, konektado ka.
Yes, naimbaga bigat. Makikiisa rin ang lalawigan ng La Union sa pagsasagawa ng second quarter nationwide simultaneous earthquake drill ngayong araw, kung saan isasagawa ito sa La Union National High School sa lungsod ng San Fernando bilang pilot area. Maliban dito, ang iba't ibang lokal na pamahalaan sa lalawigan ay naghanda ng kanilang mga earthquake drills bilang pagkahanda sa sinasabing The Big One. Ayon kay Office of Civil Defense Region 1 Director Melchito Castro, napili ang La Union National High School bilang pilot area dahil ito ang may pinakamataas na bilang ng estudyante sa buong lalawigan. Dito makikita ang kahandaan ng lungsod ng San Fernando sa pagresponde at pag-rescue sa posibleng maging epekto ng 7.2 magnitude earthquake sa sandaling gumalaw ang Manila Trench sa Dagat Pasipiko. Hinikayat naman na opisyal ang publiko na isagawa ang dock cover and hold sa oras ng alas 9 ng umaga at gamitin ang hashtag pagyanig sa pag-post ng mga larawan o video sa iba't ibang social networking sites upang may angat ang kamalayan ng publiko ukol sa paghahanda kapag may lindol. Para sa Radyo Vision, ito po si Charity Frianeza, La Union, Media ng Bayan. Thank you very much, Charity Frianesa. Samantala, good morning ka, Francis. Ma'am Zarina, greet ko lang si Bem Kagunan, grade 11, from Naldo ng Barangay, Don Martin Marundan, Mati City, Davao Oriental. Salam ka, Francis and Ma'am Saraina. Malinaw na malinaw ang dating nyo dito sa Holo Sulu. Ang ganda ng boses nyo. Thank you. Mula kay Boy Jams ng Holo Sulu. Good AM ka, Francis, Ma'am Selena. Nanonood kami Radyo Vision. Pabati ang Pacanya family, Espra family, Romy Pacanya at Marlon. Thanks po. Good morning, Radyo Vision. Marami pa nanonood sa inyo dito sa Surigao City. Bakit kaya maraming natumba sa droga? Pero dito sa Surigao, Norte, walang kamandag. And finally, good morning ka, Francis. Greet ko mga brothers ko, like Mudzini, Cabs, and Benji, and to all people of Little Baguio, Paticol, and all of students of Sulu College. Thank you very Narito much. naman po, magandang umaga po ka, Francis. Binabati ko po ng happy birthday si Engineer Rene Dumlan ng Davao City. Bumabati si Dr. Riza Ong. Maraming salamat po. Thank you. Good morning. First time ko manood at makinig sa programa nyo. God bless and more power. Ace Jason Nuardo from Davao del Sur. Maraming salamat. Makikisa ang Mimang Ropa sa sabayan at malawak ang pagdaraos ng earthquake drill mamayang alas 9 ng umaga sa munisipyo ng Uwihan, Oriental Mindoro, ang pilot area ng RDRRMC Mimaropa kung saan susubuki ng mga kawani na rumisponde sa lindol na may lakas na intensity 7 mula kay Lindon Plantilla ng PIA Region 4B. Okay, so handa na tayo mga kaibigan. Let's all join at makisa tayo and participate sa Metro Shake Drill mamayang 9 o'clock in the morning. And with that, Zarina, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng mga nag-text, nanood at nakinig ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Kung nabiso po ang aming edisyon ngayong umaga, maaari po kayong mag-log on sa youtube.com. Muli, ako po si Zarina Lusuegro. at ang inyo pong kaagapay, Francis Cancino. Sa ngalan ng Radyo Vision Family, nag-iwan na isang mapayapa, masakan at magandang umaga. Have a fruitful Wednesday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po. Sunday ay magsisimula na po ang maulan na panahon. Ilang bagyo ba ang ating maaaring maranasan ngayong buwan? Sisikat po ang ating araw, 5:46 ng umaga. Yung po mga lalabas ng bahay ngayon, ugalin na po natin na magdala ng payong